and with Pastor Kiboloy and with SMNI, I'm really proud. We started as bashers, pero ngayon kami, mga believers ni Pastor Apollo Kiboloy. We are not members of KOJC, but we are believers, and Banateros are here to protect and to support yung KOJC. Kaya itong mga ginagawa ng gobyerno laban sa Kingdom of Jesus Christ, matatapos din yan. Kalma lang kayo, matatapos din yan, tatag lang. Hindi araw-araw panahon ni Lucifer katulad niyan. Malapit na rin magsipagpuntahan sa impyerno yung mga yan. Ano na lang tayo, wait na lang natin yan, wait and see. Ayun na, magsimula na tayo. Magsimula na tayo bago natin pag-usapan. Si Claire Castro, madami na naman siyang mga patutsyada, pero dito muna tayo, ha? Kailangan magano ulit tayo, educational, patungkol sa impeachment ni VP Sara, dahil sabi ko nga sa inyo, yung propaganda ng mainstream media at ng mga vlogger patungkol kay VP Sara. Meron na naman lumalabas yung abnormal, yung taga-mental na vlogger na kung ano-ano na naman ang istorya, puro istorya, wala namang kakwenta-kwenta. Dito tayo sa may kwenta, ha? Panoorin natin itong video na ito. Interview ito doon sa ni Karen Davila. Ang daming galit kay Karen Davila ngayon. DDS daw si Karen Davila, mga gago. Paano naging DDS niya? Putangin na nyo. Kapag hindi nyo gusto yung hindi nyo gusto yung mga interview niya, kapag nadidiin yung mga amon yung mga magnanakaw sa Pilipinas, lahat na lang tatawagin yung DDS. Mga ulul talaga kayo, ha? Dito mga bossing, ipapakita ko sa inyo itong interview kay itong babae na ito mga bossing. Membro siya noong Committee on Justice, ha? At di ba noong nakaraan in-interview ni Karen Davila si Luistro, nagmukhang tae si Luistro, lumabas yung totoong kulay ni Luistro na nag-fishing expedition lang sila diyan. Ngayon ganun din, in-interview din ito si Ateng, tas pinaliwanag din niya yung mga bagay-bagay, tinanong siya ni Karen Davila tungkol sa mga bagay-bagay. Pakinggan natin, ha, para napakaganda nitong interview na ito, mga boss. Napakaganda nitong interview na to, ha. Tingnan ninyo, tapos pakinggan ninyo yung mga sasabihin niya, and then ka-counter natin yan itong kanyang mga pinagsasabi noong mga pinagsasabi ng mga matatalino na naghihimay-himay din nitong impeachment kay VP Sara. Okay, pasok. Of course, the jurisdiction as regards Madriaga lies with a court where the case is. The members are overreaching their limit. Check the veracity. For example, as regards Madriaga, we have not declared him to be either already at this point, since it is sufficient in form, substance, and grounds, that it already be brought to the plenary? Not yet. Of course, we will follow the rules on impeachment proceedings, and we will still have to determine probable cause as So doon pa lang palpak na, they have to determine probable cause. Sabi niyo na naman, paulit-ulit naman si Boss Dada, puro na impeachment. Hindi, kailangan talaga natin to. Kailangan natin ma-absorb. Kailangan paulit-ulit natin. Kasi paulit-ulit din naman sila na sinasabi na corrupt si Inday, na ganito si Inday, na ganyan si Inday. So kailangan natin yan i-counter ng paulit-ulit, na ma-educate tayong lahat patungkol sa illegal na ginagawa ng Congress sa paninira kay VP Sara. Lahat naman ito sa paninira lang. Hindi kasi tayo pwedeng mananahimik lang habang sila dire-diretso, paulit-ulit, tuloy-tuloy. Kasi may kasabihan tayo na kapag ang isang bagay na hindi totoo, kapag pinaulit-ulit mo at paulit-ulit na naririnig ng tao, nagmumukha yan totoo. Kaya tingnan mo si Trillanes, mga bossing. Si Trillanes, ang daming beses naman nang napatunayan na walang kwentang tao yan. Ang dami ng beses na patunayan na hindi totoo yung mga sinasabi niyan. Pero tingnan mo, mga boss, ang dami pa rin, meron pa rin ilan, mga 3 na nakikinig sa kanya. Bakit? Kasi nga, he keeps on harping it every day, lahat, araw-araw, mayat-maya. Sa bawat interview niya, paulit-ulit lang naman yung mga sinasabi niya. Pero since 2016, paulit-ulit na yan na naninira sa mga Duterte. At may mga naniniwala sa kanya, padala-dalawa, patatlo-tatlo. Tas ang ginagawa natin, sabi ni Pangulong Duterte, di ba? Sabi ni Pangulong Duterte, wag na yan, hindi naman na dapat pinapansin yan. Dapat hindi na yan wala namang kwentang tao yan. Ganun din siya, kanilang Matubato, di ba? Yung mga naggagawa ng istorya kay PRD. Si PRD, pinabayaan yan, hindi niya pinansin. Ano nangyari kay PRD, hindi ba? Kaya ginagawa ni Inday Sara ngayon, si Madriaga at lahat ng mga naninira sa kanya, dinimanda niya na. Kasi nga, ayaw niyang dumating sa punto na magiging katulad siya ni Pangulong Duterte, na itong tao na to, na nagsasabi sa iyo ng mga kasinungalingan, pinababayaan mo, o kita mo, nagamit ngayon sa ICC.
O, di ba? Kasi nga, hindi nila inasikaso. O, so kailangan papanagutin yan mga yan. So, si Trillanes dapat mapanagot ito sa lahat ng mga paninira niya. So, dahil siya ay tuloy-tuloy sa pagsisinungaling, kailangan tuloy-tuloy din tayo doon sa pag-counter sa mga ito. O, kasi baka mamaya niyan, ma-hypnotize ka. Ma-hypnotize ka. Minsan nga, pagka araw-araw sinasabing pogi ka, kahit mukha kang nilamukas na medyas. Oo, nagmumukha ka, feeling mo talaga sa sarili mo, pogi-pogi mo. Pag maraming nagsasabi sa iyo at maraming paulit-ulit na sinasabi sa iyo yun, oo, gumagwapo ka rin sa paningin mo kahit hindi naman. So ayaw natin na mangyari yun, na magmukhang totoo yung sinasabi nila dahil tahimik ang mga Duterte. Tayo na mag-ingay, tayo na magka-counter. So katulad nito sa sinasabi nitong ulagang babae na ito. Itong babae na ito na ewan ko kung saan pinaglihi ito. Ito daw, kailangan pa daw nila ng probable cause. Na pagbotohan nyo na sufficient inform and substance yan. Ano na yung next step? Hanapan pa ng probable cause? Hindi. Kung hinahanapan nyo pa pala ng probable cause yan, dapat hindi nyo muna, hindi nyo muna minarkahan yan na sufficient inform and substance. O sufficient in substance and grounds. Kasi kung sufficient in grounds na yan, and sufficient in substance na yan, that's it. Whatever it is na meron kayo, that's it. Yan na yung iaakyat nyo sa plenaryo at yan na yung iaakyat nyo sa Senado. At kung ano man yung mga kailangan nyo pa na mga ebidensya, you gather it by your own. Kayo maghanap nun, kayo magpresenta nun, and then it's up to the defense para pabulaanan yung mga ipinapakita nyong ebidensya. So, tapos na kayo. Nagbotohan kayo, sufficient inform. Tapos, pagkatapos no, sufficient in substance, nagbotohan kayo. Nagbotohan din kayo, sufficient in grounds. So, ano pa yung investigation na gaganapin nyo? Kasi dapat, kung mag-iimbestiga kayo, okay man lang. Hindi pa natin pwedeng pagbotohan whether this is sufficient in grounds and substance. Kasi, we need more information about this for us to determine that may probable cause. So, dapat hindi muna kayo nagbotohan patungkol sa sufficient in substance and grounds. Tama? Oh. Kasi ang pagkatapos niyan, katulad kay Bongbong Marcos, o di ba, nagbotohan kayo, sufficient in form, o di dumiretso. Sufficient ba yan in substance? Dinismiss nyo, di ba? O, nung dinismiss nyo ba yan, nag-iimbestiga pa rin kayo patungkol sa mga kaso kay Bongbong Marcos? Hindi na. Bakit? Kasi tapos na. Hindi siya sufficient in substance eh. So, hindi na kayo mag-iimbestiga. Hindi na rin yun maakyat sa plenaryo. O, ganun din dapat kay Inday Sara. O, nagbotohan kayo, sufficient in form. Tapos, pagkatapos, sufficient in substance naman. Nagbotohan din kayo, sufficient in grounds. Nagbotohan na rin kayo. O, edi dapat dun natapos yun. Dapat nag-imbestigan na kayo bago kayo magbotohan whether it's sufficient in form and substance. Tapos, dali nyo na sa plenaryo and then, let the impeachment proceeding go on or continue. Hindi eh. Nagbotohan na kayo. Tinapos yun na sa botohan. Tapos, hindi pa pala kayo tapos mag-imbestiga. Paano yun? Kung nag-iimbestiga kayo, tapos malaman nyo sa investigasyon na peke pala lahat nung ipinapakita noong mga nag-aakusa kay Inday Sara, babawiin nyo pa ba yung botohan nyo sa sufficient in substance and ground? Di ba? Hindi na. So ibig sabihin, itong ginagawa nyo na ito na investigasyon, wala nang kwenta yan, wala nang bearing yan because tinanggap na ng side ni Inday Sara, ng mga abogado ni Inday Sara na ito ay mapupunta dyan sa Senado and they are willing, they are waiting, they are ready for bloodbath. And bloodbath, hindi yan mangyayari dyan sa inyo. Hindi pwedeng mangyari yung bloodbath na isang side lang yung pwedeng magsalita at magtanong. Paano naging bloodbath yun? Di ba usually pag bloodbath, di ba dapat mag-aaway yan, mag-iispadahan yan bago bumuha ng dugo. Paano makakapag-ispadahan kung kayo lang yung umaatake? Tapos yung inaatake nyo, walang espada. Mga gago pala kayo eh. Tanga yarn. Bobo yarn. Hindi ba? Diretso. Stated in our rules. And maybe for the understanding of others, what we are doing right now is a preliminary investigation akin to the preliminary investigation in criminal cases. So, while Diba? Yan na. Inopen up niya sa piskalya. Di ba? May preliminary investigation. Hindi pa piskalya, actually DOJ. Pag pumunta ka sa DOJ and then nag-file ka ng kaso sa DOJ, ang gagawin ng DOJ, they will investigate or they will subpoena you. Na ito yung reklamo sa'yo, sagutin mo. And then, titingnan, iimbestigahan ng piskalya whether yung grounds niya sufficient. Ikaw naman, yung sagot mo, nasagot ba or mas naangatan niya ba yung reklamo? Kasi ako, on my level, pwede ko na talagang i-dismiss yan pag nakita ko
nag-aakusa si ganito ng ganyan. O sinabi naman ni ganito na hindi, meron siyang pruweba na hindi totoo yung sinasabi ni akusador. Wala to. Nang aabala lang to, dismiss ko na to. 'Di ba? Ganun yun yung klase ng pag-iimbestiga. O ngayon kung halimbawa hindi ka pa desidido, antayin mo pa yung sagot nung kabila doon sa sagot mo. Ay sa sagot nung inaakusahan. From yung mga sagutan nila, ang trabaho mo lang imbestigahan yung mga sagutan nila. Ano ba to? Ano ba to? Okay ba to? Ganyan ba to? Sige, diretso na natin to. Hindi ko na tumadesisyonan on my own. Diretso na natin to dun sa korte. Yun lang yung investigasyon na ginagawa. Kung ano yung ipakita mo na ebidensya, kung ano yung ipakita ng kabila na ebidensya, pagbabanggain mo lang yun, and then aaralin mo lang. Okay ba to? Hanggang dun lang. Hindi na yung mag-iimbestiga ka pa, magre-request ka pa ng mga kung ano-ano. Hindi mo naman trabaho yun. Ang trabaho mo lang is to determine whether sufficient siya in form and substance, and then when it's sufficient in form and substance, dali na sa plenaryo, pagbotohan na ron. Pag nakuha na yung boto, impeach na sa Congress, dali na sa Senado. Tapos kayo, mga prosecutor, pupunta kayo ngayon sa Senado, tapos tutulungan nyo yung nagsasangkot yung nagdidemanda, tutulungan nyo para madiin yung or mapatunayan na may kasalanan talaga yung sinasakdal. Ganun lang yun. Kayo naman, abogada ka pa naman, tas di mo naiintindihan yan. Gumamit ka ng analogy, palpak pa. Kala nyo kasi tanga mga Pilipino. Hindi. Kung hindi nyo yan kayang ipaliwanag sa mga tao na maiintindihan nila, kami ang gagawa nun para malaman nila kung gaano kayo kaluka-luka. Again, we said that it appears that we have the numbers. We still have to go through the process. We still have to vet documents, verify the authenticity of these documents, especially those attached to Yun na yun. You should have done it in the first place before you voted for the sufficiency in substance and grounds. Dapat noon pa lang tiningnan nyo na yung mga ebidensya, dokumento na ipinapakita ng mga nag-aakusa. O kung sa tingin ninyo authentic yun, okay naman yun, and sufficient yun, at pinagbotohan nyo na, diretso na yan. O ganito, pinasasagot nyo yung kabilang kampo, hindi sumagot. Pinasisipot nyo, hindi sumipot. O anong sanction nun? Ang sanction nun, kasi bakit pa ako sisipot? Sufficient na in grounds and substance. Bakit pa ako sisipot? Tapos na yung botohan Ano pang pupunta ko dyan para i-depensa yung sarili ko? Tapos na laban Di ba tapos na yung basketball? Nag-buzzer na kayo The end of the regulation. Tapos na yung basketball. Ano pang kailangan natin? Halimbawa, basketball yan. Dumating yung kalaban. Nagpapractice na yung kalaban. Hindi dumating yung yung isang team. Yung kalaban na team hindi dumating. Anong ginagawa ng mga isang liga? Kapag hindi dumating yung kalaban nung nagpa-practice na. Pag hindi dumating, default, ibig sabihin talo na sila. So in this case, hindi sila dumating, hindi sila nag-participate. Therefore, ibig sabihin pa. Therefore, ayaw na nilang makipag-participate dyan. So kayo, dapat ang gawin ninyo is to move it to the next level. Kasi wala na kayong mahihita hindi nyo naman pwedeng papuntahan sa bahay yung team nandiyan na yung team A, yung team Satanas nandiyan na, yung team mabait nandiyan na ba? Wala pa. 3 minutes, binibigyan nyo ng time yan. 3 minutes, pag nag-buzzer na yon, sure panalo na yung kabila, magsushoot na lang sila ng isang basket, panalo na sila. Alam nga naman ang gagawin ng committee, pupunta doon sa bahay ng mga player. Hoy, pumunta kayo sa basketballan, may laro kayo. Wala namang ganun. Hindi naman sila pinipilit kasi nila yun responsibilidad nila na magpunta doon sa game para maglaban sila nung kalaban nila. Hindi sila nagpunta. So ibig sabihin, tinatanggap na nila yung pagkatalo nila. So dito sa issue na to ng Congress, tinatanggap na nila BP Sara, natalo na sila dyan. So there's no point of going there and defending ourselves or defending yung kanilang kliyente kung sufficient na in substance and grounds. You just have to prove in the court na talagang sufficient yung mga ebidensya na hawak ninyo. Hindi pwede magsusubpi na kayo ng kung ano-ano para mas patibayin pa yung mga kaso nyo. the complaint and to the answer, if ever. Oo. Alright. Nilinaw rin nga ito ni Representative Luistro na talagang nag-iingat kayo. Nag-iingat siya na masundan ang mga rules. Kaso, di ba? Para hindi nga daw madala ulit sa Korte Suprema at yan ulit ang issue. So, Yes. tama yun. So, ang tanong ko, pagdating ng mga ebidensya, right? So, let's say, I think the biggest here would be Madriaga as a witness. What is the latitude and the coverage of the House Justice Committee
Okay. So Hearing since under your rules, a non-member cannot ask, right, questions. Yes. The lawyer itself of the vice president cannot cross, right? They can't even ask questions to the witness themselves. They correct. can't cross, right? They can't Yes. challenge the witness. So ano ang hangganan, Representative, pagdating ng ebidensya po sa House Committee on Justice? Okay, so let me clarify that first, Ma'am Karen. They are not allowed to cross, to ask questions for the very reason that this is a preliminary investigation. And even in a prosecutor's office, the parties or their counsels are not allowed to do that. So it is the members of the Justice Committee who are acting as prosecutors, who are expected to propound questions to the witnesses. Ano pong hangganan? Well, we are limited by this preliminary investigation. We are there to check the veracity. For example, as regards Madriaga, we have not declared him to be either a competent or an incompetent witness, contrary to the statements made by some colleagues that maybe he is of questionable character. So it is incumbent upon us to check the veracity of his statements. Hindi, fiscal kayo eh. Prosecutor kayo, di ba? So since you are the prosecutor, kailangan ang i-examine nyo lang yung mga ebidensya na meron yung mga nagpo-prosecute. Hindi nyo dapat examinin yung ebidensya nung defense. Bakit? Di nakita nyo kung ano yung kahinaan nung kanilang depensa, tama? Kung ako rin naman gago, alam nga may pakita ko sa inyo kung ano yung hawak ko laban sa inyo. Di tinalo nyo kami, hindi ba? Siyempre, strategy yan. So kung sa tingin mo, si Madriaga kailangan yung i-vet, di kayo i-vet nyo. Ba't kailangan nyo pa yung side nila Inday Sara? Nagsabi na sila na hindi sila attend because wala kayong jurisdiction sa kanila. And it's a done deal already. In the Congress, it's a done deal already. So we are waiting for the impeachment, grounds for impeachment or the articles of impeachment to be transferred or to be forwarded to the Senate para sa hearing na. Doon tayo magkita-kita. Inaano pa lang pala si Madriaga eh. Yung ebidensya na meron sila De Lima, sila Tridon at kung sino-sino pa dyan ng mga kupal, mga hindi naman binoto ng taong bayan na mga kongresista, yung kanila yung examinin ninyo. Yung sa karapatan nila Inday Sara na itago yon. But pagdating diyan sa Senate where it counts, diyan na nila ilalabas yan. Doon na lang kayo. Right? Because you are not trial judges. So yan ang tanong. Darating si Madriaga, magsasabi siya ng testimonya. May mga congressman magsasabi, hindi yan totoo, polluted ka. May congressman magsasabi, totoo naman sinasabi mo. Technically, you can't write him off or include him in evidence. You can't. Because it's only in the trial proper that the senator judges can make the decision to say write him off or alam mo, ang galing dito ni Karen eh. Ang galing ni Karen dito. Sinabi ni Karen dito na hindi naman kayo mga judges. So hindi ikaw ang magdi-decide whether itong si Madriaga pasok o hindi sa timbangan. Kung gustong gamitin ng prosecution o gustong gamitin ng mga nagdidemanda itong si Madriaga, hindi gamitin nila and then patunayan nila sa Senate na accurate itong mga pinagsasasabi nito ni Madriaga. Hindi kayo. Personal yung magiging opinion nyo dyan na kung sa tingin mo pasok si Madriaga, sa tingin mo tatayo yung testimonya ni Madriaga sa korte, di isama nyo siya sa... Pinipigilan ba kayo ni Inday Sara na isama yan si Madriaga? Ihulog ng langit nga daw sa kanila yan. Pinipigilan ba kayo nila Inday Sara na na yung impeachment huminto na? Yung mga nag-file ng certiorari diyan sa Kongreso, wala namang utos ni Inday, hindi naman mga abogado ni Inday yan. Si Jimmy Bondoc, abogado niya, si Torion, abogado, si Delgra, abogado. Mga supporter nila, yes. Kung di ka naman supporter, bakit ka naman pupunta ron? Pero walang utos yan ni Inday. Sabi ko nga sa inyo, hindi ba? Yung unang nakapagpigil sa impeachment, ang niyan, kami. Ako, si Banat Bay, si Coach Oli, kami ang tawag dito, co-petitioner nung motion, yung certiorari na i-final namin nung 2024. Yun, saan sa Supreme Court. Nanalo yun.
Walang utos ni Inday Sara yun. Inisyatibo namin yun. Inisyatibo ni Pastor Apollo Quiboloy yun. Inisyatibo ni Delgra at ni Torion yun. Nanalo yun, kaya napigilan yung impeachment. Nalaman, ang galing-galing kasi ni Torion, alam ni Torion na lumabag kayo sa batas. Kaya takot kayo ngayon. Kasi si Torion na naman. Nakapanalo na si Torion ng isa eh. O, sigurado na mananalo ulit si Torion dyan. Include him. Yes, and I believe that our chairwoman will be able to see whether the members are overreaching their Yeah. limit. Because most likely the senator judges, just offhand, I've covered 3 impeachment trials already. They will want to hear him in the trial. Of That's course. for sure. Yes. Yeah, they will want to, right? And they will decide. They will cross him. But for sure, they will want him. Tanong ko, of the House Committee on Justice, you need to secure him, right? You need to secure him. Pag sinecure nun yun na siya, what happens after? Ibabalik niyo siya sa detention, right? Yes, because Oo. there is an existing case, and Yeah. well, as of the last hearing when we approved the motions made then, we all agreed that of course the jurisdiction as regards Madriaga lies with a court where the case is pending, and Oo. we will be in coordination with the courts and the police and the other officials. Yeah, because his safety is imperative. Tama naman yun. Yes. Right? Representative Shell Diokno, I think, made that clear. Yes. And that he was the one who presented that, and tama siya. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang